Hi, Aries! Weekly Kapalaran Tarot po tayo from June 24. June 24 to 30. 2024. Ayan, tiningnan ko pa talaga yung date. Tama ba? Makakalimutin si Moonchild. Oo, June 24 to 30 weekly. Weekly Kapalaran Tarot para sa mga taong nakikinig ngayon. Aries, anong maiwan natin para sa kanila? Message? Aries, sa taong nakikinig ngayon, isang Aries. Ano pong advice para sa bagong linggo na ito na darating? Okay, medyo marami to. I know hindi ko po na ipapakita yung pag-shuffle as usual. Naka-live po tayo ngayon sa FB. Ayan. Meron nang bumagsak na isa, Ace of Swords. Aries, ito na. Ace of Swords, Queen of Wands, ngayong linggo. Bagong simula, bagong pag-asa, bagong pag-init ng buhay, trabaho man, karera, or pag-ibig. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign as an Aries, guys, sa realidad, ang bawat isa po ay magkakaiba, okay? Depende na yan kung saan kayo nagiiwan ng higit na enerhiya, yung init, yung priority. Ngayon pa lang, this week, may ilang bago sa part na yan. Patuloy kayong mababalutan nung kasiyahan. Merong yung inyong pagiging magnetic, okay, or yung inyong mga charisma. This is the best week to celebrate. Meron ba kayong i-celebrate? Kahit sa simpleng paraan lang ito, or celebrate life, celebrate love. May ilang parang bago eh. Bagong gustong gawin, pag-aksyon. Okay, this is the best week to socialize. Queen of Wands. Yung inyong mga motivasyon, inspirasyon, pagdating sa relasyon ay narito. Or meron talagang someone new dito. Meron akong naaalala sa nakikinig ngayon sa ating live. Meron pong someone new. Love potential, the Ace of Swords, new partnership, kung ito may patungkol sa business, new offer, why not? I-claim natin yan para sa inyo. Merong something or someone ganap parating ito ngayong linggo or narating na nga nito ang ilan. Naramdaman na nito itong kasiyahan. Manatiling positibo sa inyong buhay, Aries. May ilang bago pa eh. Okay? Parang nagsisimula pa nga lang ulit yung spark. Okay? Inspired or be inspired. Maybe yun din yung pinaka-message para sa inyo. Magaganda. New beginnings, new projects, new offers, new love potential. I-claim na natin yan. Celebrate mo rin ang linggong ito sa iyong paraan. Kung saan, mapapangat mo yung enjoyment, yung fun. Deserve mo yan. Ngayong linggo para sa inyo, Aries. Hello, Taurus! Weekly Kapalaran Tarot po tayo from June 24 to 30, 2024. Ayan. Panibagong linggo ng buwan ng Hunyo. Last week na to, oo nga. Napakabilis ng panahon. Taurus, anong may iwan para sa inyo ng baraha? Anong kailangan nyong marinig ngayon? Message. Taurus, this week, ano pong may iwan natin para sa mga Taurus? Sa taong nakikinig ngayon, Taurus, ayan na. Ang dami, kukunin lang natin yung pinaka dito. The Empress, add pa tayo dyan. Taurus, this week. Ayan na. Okay, the Five of Cups. This one is in reverse. The Empress. Five of Cups. Meron ditong ready na. I mean, physically, mentally, emotionally, or even financially, you will be ready. Or kailangan marinig yan ngayon pa lang na merong magagandang possibility this week. Mas klaro ang ilang sitwasyon, merong concentration, magaganda. The Empress. Maring merong someone na nai-impress sa inyo or kayo itong magiging impressive. Pinaka-word talaga. Personal agenda man ito or professional sa work, merong someone na or talagang kusang umaangat ang inyong ganda or inyong kakisigan. May magiging ready para sa inyo. Ready na bigyan kayo ng pagpapahalaga, pagmamahal, or ready na bigyan kayo ng offer, new proposal, promotion, may ilang magagandang bagay
ang parating sa inyo ngayong linggo, Taurus. Claim na natin yan. Mula dito, sa ilang parang, ayan, Five of Cups reverse, yung ilang lungkot, okay, yung ilang hinanakit, or ilang regrets, meron ba? Ilang painful experiences, especially yung mga nakalipas na buwan or linggo, tayo ay weekly. This time, mas ready kayo, physically, mentally, emotionally, mas klaro, mas healthy yung ating nakikita. Mas nandito yung strength na ang ganda. Okay? Okay, so yung the Empress card, andyan na po lahat. Physically again, paulit-ulit mo siya sa physically. Ang ganda lang ng aura, kumbaga. Yung inyong pang inward. Kumbaga yung kayo, okay, yung kayo mismo ito may pagtaas, pag-level up, or pag-increase ng inyong mga aura, yung inyong mga personal na kakayanan, your beauty, your charisma. Ayan, magiging ready kayo sa ilang bago or ilang pagbabago sa inyong buhay. Dito, sa akin niya ma-mention sa mas healthy na relasyon or profession. Ang ganda. Para bang may pag-glow. Ayan, pag-glow up ng buhay-buhay. At maiwanan ko na this is the best week. Why not? Kung talaga andito yung energy, andito yung strength, try to socialize, try to meet people. Kumbaga, labas din pag may time. Kasi iba yung ganda iba yung aura, blooming. So, maybe isang message lang din yan, na iiwas kayo dito sa ilang pain. I-divert yung energy sa mas merong comfort, sa mas alam yung ikatatatag nyo pa, patungo dito sa inyong mga highest potential sa buhay. But anyhow, maging pa man ang inyong kakaharapin ngayong linggo, magpakita ka. This is the best week to present something. Or paangatin yung iyong presence, yung ikaw lang mismo dahil mapupuna ka. Makikita ka at mapapakinggan ka ngayong linggo para sa inyo, Taurus. Hi Gemini, weekly kapalaran tarot scope from June 24 to 30. June 24 to 30, 2024. Ayan, sumili pa tayo sa ating kalendaryo. Gemini, anong maiwan natin para sa mga taong ito? Isang Gemini, anong maiwan nating advice ngayong linggo para sa inyo? Message? Gemini this week. Anong maiwan natin para sa mga Gemini? Message po sa mga Gemini. Gemini this week. Okay, puro okay. 9 of Cups and the 4 of Pentacles. 9 and 4 of Pentacles this week, Gemini. Andito, yung anything in regards your family, relationship, money, yung ilang goal nyo, yung kung ano yung nasa puso nyo, yung ilang pangarap na meron kayo, na hindi imposible. Tayo po ay weekly, i-claim natin na ngayong linggo ay makamit nyo. Gaano man po yan kalaki, kaliit, or maaaring meron dyang, sabi ko nga, especially again, if this is about your money sector, na may kaugnayan sa pamilya, yung sa mas praktikal, ilang gastusin, ilang bills, ilang kailangang harapin, tugunan, mahaharap nyo. Merong kasagutan dahil dito sa kasapatan. 9 of Cups. Okay? Dito, parang pinaalalahanan kayo ng cards na walang problema, struggle, na hindi masusolusyonan. Merong pagresolba. May pag-increase. Okay? Claim po natin ito. Gaano man yan kalaki, kaliit sa realidad, tayo pa rin po ay magkakaiba. Pag-increase ng income, budget, may improvement pagdating sa pera. Or pagdating dito sa inyong mga emosyon. Okay? Again, partnership, relationship, family, life in general. Depende na rin po kung saan higit na nag-highlight ang inyong buhay para may kasapatan. Or kailangan yung marinig na ito yung lagi nyong isipin, yung pagkasapat. Gaano man tayo minsan sinusubok ng life.
Okay, palakasin nyo or pataasin nyo palalo. Ayan. Yung kumpiyansa na meron kayo sa inyong sarili. Kita mo siya, parang relax na lang siya. Lalo pa kung ito, nitong mga tayo po ay weekly lalo po kung nitong mga nakalipas na linggo, especially ay mas inalayan nyo ng may balance, na hindi kayo nasasobrahan o nakukulangan ng inyong emosyon, or sabi ko nga, pagdating sa pera, hindi kayo masyadong naging magasta, nag-budget, this time, mas mapangahawakan yung ilang pangangailangan. Ano ba yung mga wishes mo? Babalikan natin yung tanong. Gemini, meron ka bang ilang wish list? Nasa cart mo na ba yan sa Shopee? Hindi po tayo sponsored, pero andito kasi yung wish card, the 9 of Cups. Sabi ko nga, yung ilang plans, yung goal nyo, yung ilang pinangarap nyo. Kahit sa simpleng lang yan, hindi kailangan laliman. Tayo po ay general reading. Ano ba yung gusto nyo pang makamit? Marating. Merong pagkasapat. Okay? Na kung saan, maaring itong magdala sa'yo syempre, pakasiyahan. Okay, or maybe yun nga po yung pinakamagandang mensahe dito, na kung ano man yung meron ngayon, lagi yung papaangatin yung acceptance and yung contentment, na kung ano yung ngayon, yun naman ang mahalaga. Basta't nakakausad at nanlalaban ka pa rin sa pang-araw-araw. Kung ano yung navivision mo, tayo ay weekly. Navivision, pinapangarap, pinagdarasal mo, ngayon pa lang, i-claim mo na yan, tanggapin mo na yan, dahil hindi imposible yung mga kahilingan na yan ay makarating din sa'yo anytime soon. Claim natin yan para sa inyo. Ngayong linggo, Gemini. Hello, Cancer. Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from June 24 to 30, 2024. Kuha tayo ng pinaka-exact messages para sa inyo. Mensaheng gabay lang po. Ngayong bagong linggo para sa mga Cancer, anong maiiwan natin para sa kanila? Message. Cancer, this week, anong maiiwan natin para sa inyo? Cancer, sa taong nakikinig ngayon, Cancer, ayan, meron nang bumagsak at nagpakita. The 7 of Wands and the High Priestess. Ang ganda. Parang meron ditong Moonshot. Merong nakikibaka or merong ipaglalaban ka para dito sa pagmamahalan yung dalawa. If this is about love reading, love message, protektado ka. Parang merong gusto kang ipaglaban, protektahan, Cancer. Siyempre pa, ito ay depende kung ano na yung, kumbaga kung pahihintulutan mo ang taong ito. Reversal tayo every time. So, maring somehow mag-apply yung pinaka-messages din sa'yo. Meron ka bang gustong proteksyonal? Para bang may ikalalalim pa ang inyong samahan. The High Priestess, may pagkamalalim. At the same time, ang ilan sa inyo, maring low-key lang itong inilalaban, pinoproteksyonan, tahimik. Yes, maring someone, kung wala kayong ideya, single especially, maring someone secret ito, secret admirer, High Priestess. Itinatago. Hindi pa nagiging handa ang mga bagay-bagay, or if in a relationship, maaring tahimik lang kayo ngayon sa buhay pag-ibig, at the same time, kumakapit kayo, nanlalaban pa rin kayo. Sa kabila, syempre pa, wala namang perfect relationship. Pero as long as, maybe ito rin po yung pinaka-mensahe, sinisentro nyo yung inyong mga faith. Maging ano pa man po ang inyong religion, yung inyong spiritual connection sa Kanya. Isentro yung faith sa inyong relasyon. Diyan, syempre pa, mas mag-a-appear yung love at yung pagkamalalim sa inyong pagsasama. Okay, ang ganda nito, para bang sa hinabahaba pa ng prosesyon, mula dito sa ilang struggle na inyong pinagsamahan, kayo pa rin sa isa't isa, kumbaga. Okay. Other messages, if ever hindi mag-apply yun, at
ipasok natin ang buhay career, baka dyan kayo nanlalaban, dyan kayo tahimik na lumalaban. So, may ano pa yan? Yung inyong mga intuition, yung inyong pakiramdam, ay may pagkamalalim din. As long as nandito yung inyong mga puso sa inyong ginagawa, yung matatawag niyong passion, on a soul level yung connection, sa trabaho man, partnership, or personal na relasyon, ayan, hindi kayo magkakamali. Hindi magkakamali. Tao lang tayo, nagkakamali rin tayo, pero as long as, parang andito kasi, okay, ang lakas ng pakiramdam nyo ngayon, Cancer, may pag-increase ng inyong mga instinct or yung pagiging empath. Okay, tanging kayong higit na makapagsasabi kung kaya pa bang ilaban ng relasyon na ito or ang posesyon na ito na trabaho, sundin yon. Lalo pa yung commitment nyo sa taong ito or sa posesyon na yan, maging ano pa man ang inyong ginagawa, ay mahal nyo. Diyan, hindi kayo magkakamali. I mean, merong purpose kung bakit kayo nandyan. Okay? Other indication, kung hindi pa rin mag-apply yun, about relationship, or pagdating dito, maring lumakas kasi yung mga ano nyo pakiramdam nga. Oo nga, sabi nga ni Moonchild. Pagdating sa inyong mga pakiramdam, panaginip guys, baka meron kayong, or nagiging malalim ang inyong mga panaginip this time. Why I'm getting a message na maaring nakalink din yan dito sa ilang pinagdadaanan nyo ngayon. Naka-align yung pwedeng ipinapakita sa inyo ng inyong mga panaginip. Hindi po isang dream interpreter ang Moonchild. Based lamang dito sa umaangat sa inyong cards, may pagkamalalim kasi. So kung nanaisin, why not? Take a journal, kahit sa inyong mga simpleng CP lang yan, isulat niyo yan, sumasang-ayon po ang ilang ingay. Kasi may tendency kasi, di ba, pag nananaginip tayo, nakakalimutan natin. Maaring meron kasing inaisip parating yan sa inyo. Okay? Then why not? Every time na mananaginip kayo, isulat nyo. Or i-type nyo dyan sa inyong mga notes sa cellphone. Baka meron kasi kayong makuhang ideya. Or ilang ganap na marahil kailangan yung marinig. Okay na para sa inyo. Ayun lang. Ma-add ko lang yon bilang andito ang High Priestess, ang 7 of Wands. Protektado ka. Meron kang protection, meron kang gabay. Para sa inyo ngayong linggo, Cancer. Hi Leo, weekly kapalaran tarot scope po tayo para sa bagong linggo na naman na ito from June 24 to 30, 2024. Kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo ngayong linggo. Leo. Anong maiwan natin para sa mga taong ito? Sa taong nakikinig ngayon, Leo, message. Anong maiwan natin para sa mga Leo this week? May bumagsak na. Uy! Add pa tayo dyan. Leo. Ayan na. The Empress. Tatlo pala to. Knight of Swords and the Chariot. Okay. Nandito na naman tayo. Ang sipag ni The Empress ngayon. Bilang kayo'y mga Leo, iba rin yung inyong mga aura, yung inyong charisma, ay mangingibabaw. Aangat siya ngayong linggo, guys. The Empress card. This is all about your beauty, aura, yung inyong pagiging charming. Okay? Mapupuna kayo. Kung andito na kayo sa isang relasyon, bakit hindi siya pantay? Ayan. Ito yung perfect time, okay? Para mas maipakita, ma-express mo yung love na ito sa inyong mga kapareha. Reversal tayo every time, Leo. So, maring siya itong mga person nyo, okay? Ang magpapakita, magpapadama ng kanyang pagmamahal para sa'yo. Kasi nga, ito, glowing ka, blooming. Hindi mo pa man yan ma-realize sa iyong sarili. Okay? Pero umangat ng kusa yung iyong natural beauty and charisma. At dito, lalo kanyang ano yan mo siya. Lalo siyang mapapamahal sa'yo. Lalo siyang nag-iinit para sa'yo. Or ikaw rin ito. Mutual naman. Okay? Couples. The Chariot. Okay, for some of you, maaaring merong travel. It doesn't matter kung ito ay long or short trips. Para dito sa mas ikalalago.
or maybe isang indikasyon na ito yung best week to spend more quality time with your partner. Bigyan nyo ng opportunity ang inyong mga sarili na makabuo ng baby. Yes guys, the Empress card that signifies pregnancy. Hindi po kailangang mag-apply agad ito. Single especially. Hindi naman yan biglang uusbong. Okay? Couples tayo in a relationship, attached. Kung ready na kayo, o andito na ang inyong minimithi rin, maaaring merong baby blessing ang dumating. Or kahit simpleng pagpaplano lamang ito, okay? Or simpleng ideya, ito yung mapag-uusapan nyo sa bawat isa, why not? Pero merong pag-angat din nung usaping bata. Okay? Or, kung hindi yun mag-apply, ito yung papangatin nyo, yung pagiging isang bata, na parang kayo yung nagsisimula pa lang sa una. Yung inyong mga pusong parang bata. Pagiging kid at heart or young at heart. Ganon. Kumbaga mag-i-enjoy lang kayo sa paraan na parang mapapaangat nyo pa rin yung inyong mga kilig factor. Okay? Ito regardless na in a relationship, married, single, hindi imposible na meron kayong matanggap na something na makaka-attract para sa inyo. Maaaring napakalawak nito eh. Maaaring may patungkol sa ilang pwedeng regalo, okay, sa paraan na ma-appreciate nyo, pera, magagandang opportunity po. Only, okay? Siyempre pa, kung pahintulutan nyo lamang ito sa inyong mga sarili, merong parating na magagandang possibilities. Ang ganda. Empress. Magaganda po ang nais iwanan yan. That's share yun. This is all about your family, direction, Knight of Swords. Kaya sabi ko may ilang movement, travel. If this is about work, expect good partnership or relationship dito sa inyong trabaho. Maganda lang yung flow this week. I-claim natin yan. Okay? Gaano man parang minsan, syempre wala namang perfect na sitwasyon. Hindi lahat ay nabibigyan ng opportunity, pero magiging maganda naman yung flow ngayong linggo. But anyhow, yung inyong mga charisma, yung inyong love life, kumikinang, kumbaga. Okay? Love, love, love lang ngayong linggo. Para sa inyo, Leo. Hi Virgo, weekly kapalaran tarot scope po tayo from June 24 to 30, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact messages para sa inyo sa linggong ito. Anong may iwan natin para sa mga Virgo? Anyway, tayo po ay live na live sa FB. Maring hindi ko lang na ipapakita yung pag-shuffle ng baraha rin. At yung ilang cards, huwag kayong mag-alala. Ito naman po ay i-upload rin natin isa-isa. Okay, Virgo this week. Ano pong maiwan natin para sa taong ito na nakikinig ngayon? Virgo, message. Virgo, June 24 to 30. Ano pong maiwan natin? Weekly messages para sa mga Virgo. Sa taong nakikinig ngayon. Ano pong mensahe gabay? Ayun na. Isa pa lang pala. Pero parang dalawa yung bumagsak. Isa pa lang. Kuha pa tayo ng isa. Okay, may umangat na dito. Okay, the Hermit, this one is in reverse, and the 10 of Pentacles. Ang ganda. Ang ganda at the same time. Parang itong kagandahan na ito, especially pagdating sa usaping pera, trabaho, buhay, karera. Hindi siya magiging maganda ngayong linggo, okay? Tayo po ay general message. Just only take what resonate. Pero ito yung unang nakikita natin dito. The Hermit, this one is in reverse. Hindi siya magiging maganda kasi ito na yung resulta eh. Merong abundance po. May good luck, good opportunity, good fortune, abundance when it comes to your financial sector. Pero this is something, again, na hindi pa siya magiging totally maganda kung hindi mo naman ito pinag-alayan nung something effort din. Pero kung alam mo naman sa iyong sarili, okay, na naibigay mo yung lahat, especially nitong mga nakalipas na linggo or buwan ng taon, claim natin, tayo ay weekly kapalaran gabay na eto na po, makakarating na sa'yo
yung hinihintay mong resulta. Reminder tayo guys na ang tanging maiwan lang po every time ng baraha. Maring ito yung kondisyon, madalas na kondisyon sa inyong sitwasyon na kinakaharap or kaharapin. Pero yung resulta na aking na-mention, yung outcome, of course, at the end of the day, it's up to you. Kaya parang binalik ko yung ano sa inyo, naibigay mo ba lahat? Naibigay mo ba yung best mo? Okay? Then, claim natin na itong ilang pinaghirapan or patuloy mong pinag-aalayan ng sipag, ng efforts, yan po ay hindi nababaliwala. Yan po ay merong kapalit na magagandang posibilidad para sa inyo ngayong linggo. Ayan, tanggapin na natin yan. Claim natin na yan ay parating sa inyo. Gaano man po yan kalaki or kaliit, okay? Pero yung financial security, when it comes to your work, na actually hindi lang sila yung maliligayahan. Siyempre pa, dito rin pumapasok kung usaping pamilya, family sector, kita mo siya. Okay? May kaliwanagan. Okay? Magliliwanag ang ilang bagay-bagay. Actually, maaaring pang long term pa nga ito. Kung ano yung aangat ngayon, gaano man yan kalaki, kaliit, magagamit nyo yan sa mas long term. Patungo sa mas success pa. Or, ito yung magbibigay daan. Okay? Palalo para sa inyong tagumpay. Ito lang. If ever hindi yan mag-apply para sa inyo, the Hermit, the Sun is in reverse. Yes, merong kasiyahan, celebration, family, money, your work, ang saya. Okay? Positive possibilities sa ilang sektor na ito. At the same time, napaka-normal tayo ay nakakaramdam ng kalungkutan. Maring ito yung week na, yes, masaya moonchild. May magagandang nangyayari. At the same time, parang ang lungkot ko. Parang, hindi naman sa hindi kayo nakokontento. Napaka-normal guys. Nakakaramdam tayo ng lungkot. Emotionally, especially. Or spiritually. Baka sa sobrang busy natin, maybe yun lang din yung message. Sobrang nagiging busy tayo sa pang-araw-araw na buhay na ito nga, hindi nababaliwala, Virgo. Pero sana maybe ito lang din, gaano man ka-success, katayog na ang buhay ng nakikinig ngayon na Virgo, gaano man tayo, alam niyo yun, nagpupush ng lalaban para sa pamilya, sa pera, sa pang-araw-araw na life. Take it easy. Napakahalaga na hindi tayo nakakalimot sa kanya. Gaano man, minsan, di ba, kapag meron tayong problema, dyan tayo higit na, lumalapit. Maybe isang reminder lang ito na sa kasiyahan man or kalungkutan, isentro mo lang sa buhay mo ang iyong faith. Yung connection, yung spiritual connection mo. Maging ano pa man po ang iyong religion. Pray lang tayo. Continue praying. Para dito sa, pangarap mo pa. Hindi lang sa sarili. Okay? Pero dito, pang sports pa. Charot. Hindi. Kumbaga sa mas ikalalago ng bawat isa. Pray lang. Yun yung pinaka-powerful tool na pwede nating mapanghawakan sa buhay, ang dasal. Para sa inyo, ngayong linggo, Virgo. Hi Libra, weekly kapalaran tarot scope po tayo from June 24 to 30, 2024. Kuha tayo ng ilang pinaka-exact messages para sa inyo ngayong bagong linggo ng Hunyo. Para sa mga Libra, anong ating may iwan para sa kanila? Message? Libra. Sa taong nakikinig ngayon, anong may iwan natin para sa mga taong ito? Libra. Libra, message po natin. Okay. Parang nakuha natin yung energy ni Miss. Tayo po ay live na live sa ating YT. 5 and 7 of Swords, Ace of Pentacles, reverse. Hindi ko ito tatamisan, Libra. Okay, may ilang kaguluhan dito. Hindi ko tatamisan, wag lang pong lalaliman, okay? Yung chaos. Could be physically, mentally, emotionally, kahit sa sariling o simpleng pakiramdam ito na hindi madali. Dahil parang ang ilan sa inyo yung Ace of Pentacles reverse. Para bang nawawalan kayo ng, sa palagay nyo, okay?
or ito talaga yung nakikita ng ilan na parang walang sapat na opportunity, hindi kayo na iiwanan nung sa palagay nyo or pakiramdam nyo ngayon ay deserve nyo. Five of Swords, ito yung, ayun nga, yung ilang laban. Laban sa buhay, pag-ibig man o trabaho, actually. Depende na ito guys, depende kung saan nag-i-highlight or kung saan kayo nag-iiwan ng higit na lakas ng priority sa buhay. Tayo po ay general message, kahit pare-pareho kayo ng sign as sa Libra, magkakaiba pa rin po ang bawat isa. Maaaring ito, yung ilang laban nyo sa trabaho, buhay, karera, o relasyon. Parang hindi nyo makitaan ng sapat na opportunity. Or parang sa true lang. Parang yung feeling nyo ay parang iba kayo. Or naiiba kayo. Parang wala yung sapat na suporta. Yung ganon. May ilang pakiramdam na ganon. Pero huwag kayong mag-alala, okay? The Seven of Swords. Okay. Marahil kaya umaangat yung ganon kasi narito lang din yung pagiging competitive nyo sa buhay. Or minsan nape-pressure kayo in life na sa pakiramdam nyo, kailangan yung madaliin ng ilang bagay. Alam niyo yan, sa pace ng life na sobrang bilis, maaaring ngayong linggo, kahit sa simpleng pakiramdam ito, Libra, parang umangat yung emosyon na baka huli na, or wala na, or hindi na mailalaban pa. Yung pakiramdam na nahuhuli na kayo. Lagi niyong tatandaan, Libra, na wala mang eksasi sa reality. Baka wala talagang someone na kahit kapamilya ito or someone na nasa tabi mo, yung ganung feeling. Okay? Ito sabi ko, ito yung mga laban na tanging kayo lamang din ang higit na nakakaalam at kayo lang po ang makapang hahawak. Kumbaga kayo yung merong control. Okay? So, ilaban nyo. Ilaban ang buhay ng walang pressure. Ng unti-unti. At hindi lahat ay para sa iyo. Ayan. Parang nakikita ko yung energy dito, kakabasa lang natin sa isang viewer natin. Pero, may mga laban daw. Ayan. Ang dami nating segue, pero yung pinaka-word ko dito, ito yung laban, yung mga, yung pagiging fighter nyo. Kailangan umangat yan ngayong linggo. Kasi may mga laban na hindi para sa'yo. Okay? More on you muna tayo. Laban ito na dapat kayo ang manguna. Wala kayong ibang kalaban, okay? Pero, ito yung kasing laban na parang kahit problema ng iba sa true lang, baka nararamdaman nyo or maramdaman nyo this week. Dahil yan yung sa puso nyo. Parang meron kayong gustong bigyan ng pag-aksyon or buhayin na oportunidad. Dahil aangat yung pagiging makatao nyo rin. Okay? Pero ulitin ko, minsan kasi sobrang attached tayo sa ilang tao or sa ibang bagay, sa ilang sitwasyon. Unahin mo muna yung ikaw. Prioritize mo muna yung ilang bagay na alam mong para sa'yo. Yung laban mo. Okay? At hindi itong laban na hindi ka kayang ipaglaban. Nakuha niyo ba si Moonshot doon? Medyo malalim. Sa true lang. Mahirap banggitin yung ilang messages dito kasi ayokong wag tayong ma-attach, okay, sa baraha. If this is about love, walang opportunity right now. Sa ilang sitwasyon na alam mong, feeling mo, okay, na deserve mo. Alam mo yun? Kasi may mga bagay na feeling natin deserve natin yung pagmamahal na yun, pero hindi naman pala para sa atin. So, huwag mo ipilit yun. Okay? Ulitin ko, may mga laban na tanging ikaw lang nakakaalam na alam mong para sa'yo na lang. Kasi hindi ka kayang ipaglaban. May mga tao talaga or sitwasyon na hindi tayo kayang ipaglaban pabalik. So, focus on you. Mind your own business. If this is about negosyo, okay? Focus ka sa goal mo. Dito, patungo sa patuloy mong growth sa buhay. Pera, pag-ibig. Okay? Yung diskarte. Paangatin yung diskarte, yung malilikhain at mapamaraan mo na paggawa. At malalagpasan mo yan. Yung ilang pressure, yung ilang laban, yung ilang tensyon na medyo complicated. Okay, depende na sa katayuan nyo ngayon.
Take it easy. Don't be too hard sa inyong mga sarili. Okay? Kung ako i-relate sila along with your other cards dito. So, sabi nga nila, choose your battles wisely. Kasi may mga laban na hindi para sa'yo. Gaano man pakiramdam mo dyan ay kailangan mong mapaangat yung pagiging makatao. Okay? Yung balance. Libra. You're all about balance. Pero lagi yung tatandaan na wala namang perfect. Okay? Hindi tayo perfect. It's okay to pause, to rest, recharge your energy. Lalo pa kung talagang wala pang opportunity ngayon. Weekly lang tayo, guys. Hindi nyo kailangan laliman. Hindi nagtatapos sa isang punto na hindi maganda or sa isang sitwasyon na parang ang low-key ng enerhiya ang inyong buhay. Patuloy na merong pag-usad. Okay, magbubukas ang pinto sa tamang pagkakataon para sa inyo. Yung pinto ng oportunidad na para sa inyo na talaga. Okay, kung para sa inyo, hindi yan tatakbo, hindi yan liliko, hindi yan pupunta sa kung saan pa man. Darating yan sa tamang panahon para sa inyo ngayong linggo, Libra. Hello, Scorpio! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from June 24 to 30, 2024, bagong linggo. Huling linggo ng Hunyo. Tama po ba? Oo. June 24 to 30, Scorpio. Para sa taong nakikinig ngayon, kuha lang tayo ng ilang pinaka-exact messages. Mensaheng gabay lamang po. Scorpio, message. Anong maiwan natin para sa mga taong ito? Scorpio. Para sa taong nakikinig ngayon, isang Scorpio, ano pong maiwan natin para sa kanila? Okay, may bumabagsak na. Okay. Uy, may umaangat pa dito. Okay. Okay. The Page of Swords, the Justice card, and the Queen of Wands. So, 3 cards. Page of Swords, Justice, Balance. Okay. Balance, mentally, emotionally, physically, or even spiritually. Claim natin. Ano ba yung ipinaglalaban nyo dyan? Ano yung ilang kahit sa simpleng pagpaplano, ideya pa lang ito, i-claim natin ngayon pa lang. Tayo po ay weekly, parang ito po yung ngayong linggo. Claim natin na ma-achieve, makakamit nyo ang hostisya. Okay, hindi kailangan laliman yun. Pero yung alam nyo deserve nyo sa isang relasyon, something exciting ang nakikita natin dito. I mean, balance eh. Yung deserve, yung well-deserved nyo pagdating sa relasyon man, partnership area, merong celebration pa nga. Nag-iinit ang inyong mga inspirasyon, motivasyon, determinasyon, purusyon ngayong linggo. Or maybe, yan po ay kusang aangat or kailangan yung paangatin. Okay, para dito sa ikababalanse ng inyong buhay. Alinmang sektor kayo higit na nag-iiwan ngayon ng prioridad. Sa realidad guys, Scorpio, kahit pa pare-pareho kayo ng sign, sa reality tayo pa rin po ay magkakaiba. Pero sabi ko nga, tanggapin na natin ito. Halimbawa, meron kayong sa mas praktikal, justice card. Meron kayong ilang kaso. Ayan, hindi kailangan laliman. Biglang umano lang sa isipan ko. Kaso, sa isang trabaho, or talagang mayroong legal something issue dito, hindi po isang legal advisor ang Moonchild, i-claim natin, Scorpio, na makakamit nyo ang hostisya. Meron kayong i-celebrate. This is something na mailalaban nyo. Okay? Or ngayon pa lang, meron talaga kayong ilang agenda, ilang tensyon or katensyon. Yan ay malalagpasan. Okay? Mapanghawakan. Lagi nyo lang tatandaan na walang ibabato sa inyo ang buhay, ang universe, ang ating nag-iisang creator, na isang sitwasyon na hindi nyo makakayanan or malalagpasan. Kung hindi man maipanalo ngayon, tayo ay weekly. Okay? Or hindi nyo matanggap pa yung balance na ito na gusto nyong ma-attain or makuha sa buhay. Unti-unti, hindi mo rin naman kailangan magmadali.
this is a good time na higit mong mapaangat yung positivity, yung positive mindset. Okay? Kasi totoo yun kung ano yung mina-manifest, kung ano yung nararamdaman, kung ano yung iniisip natin. Baka yan yung talagang nangyayari. So, stay positive, optimistic when it comes to your life in general, love life, relationship, partnership area, as I've mentioned. Page of Swords, andito pa, marami pang pwedeng simulain ang naghihintay para sa inyo. Or meron talagang something balita, major ganap, big ganap, events, na paparating sa inyo this week, na kung saan may iwanan kayo ng excitement or manatili lang daw na positive, ano pa man yan. Okay? Ni-encourage kayo ng barahan na maniwala sa inyong kakayanan na magagampanan nyo ang mga sitwasyon or anumang pwedeng iwan sa inyo ng buhay ngayong linggo. Makakayanan, mapangahawakan. Meron kayong lakas. Paangatin yung init na yan para patuloy nyong magampanan ang mga kailangan nyong harapin na responsibilidad, obligasyon man, or ilang goal nyo sa buhay. May lakas kayo, okay? Lagi nyo tatandaan na kaya nyo yan. Makakamit nyo ang justice na deserve nyo ngayong linggo para sa inyo, Scorpio. Hi Sagittarius, weekly kapalaran tarot scope po tayo para sa inyo ngayong bagong linggo, bago at huling linggo ng Hunyo. Weekly messages po tayo from June 24 to 30, 2024. Ayan, kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay para sa mga Sagittarius. Anong ating may iwan para sa mga taong ito na nakikinig? Okay, para sa mga taong ito, Sagittarius, anong may iwan natin para sa kanila this week? Message. Sagittarius, mensaheng gabay po para sa mga ayan. Medyo marami to. Kunin lang natin yung pinaka may bumabagsak na Sagittarius. Okay, ito na. Uy! Guys, napakaliit kasi ng deck na to. Ito yung pinakamaliit natin deck. Pakita natin. Tayo po ay live na live. Ayan. Huwag kayong mag-alala, mapapanood nyo rin ito. 9, pinakamaliit nating deck. Tarot deck. 9 and Ace. 9 and Ace of Pentacles. Ang ganda. Mapapasana all ang lahat. Ano yan, Moonchild? Napakaliit, ayusin natin. Nakangiti lang tayo. Merong opportunity. Pati ako nai-stack yung ngiti. Yung pinto ng oportunidad. Pera man, trabaho, relasyon. Nasa harap nyo na. Bubuksan nyo na lang. Okay? Andito yung resulta. Again, ang bawat readings natin guys, yung umaangat dito, madalas po, ito yung maaring kondisyon sa inyong sitwasyon na kinakaharap or kaharapin. Pero itong na-mention kong resulta, yung outcome, of course, at the end of the day, depende yan. Okay, nasa sa inyo pa rin yan. Everything is up to you pa rin. Of course, wala dito sa mga barahan na ito. Okay, pero i-claim natin, lalo pa po kung alam nyo naman sa inyong mga sarili, na itong ginagawa nyo sa buhay, yung efforts na yan, sa kapareha ba or sa trabaho, sa inyong posisyon, maging ano pa man yan po ay hindi nababaliwala. Kung alam mo naman sa sarili mo na patuloy ka lang din naglalabas ng enerhiya para sa mga taong ito or para dyan sa binibigyan mo ng proteksyon, yung security. Claim natin na this week, meron ng darating. Darating ng hinihintayin nyo. Okay, for some of you, maaaring ito yung ilang wishes nyo. Material wishes. Or, ano ba to? Yung ilang pinunla nyo. Ano bang buto ang pinunla nyo, guys? Ibabalik natin ang tanong sa inyo. Mamumunga na ito. At dito, hindi lang siya mamumunga, pero magbubukas pa ang ilang kaakibat nito na oportunidad. Okay? Ang ganda. Andito yung
sense of security, financially, relationship-wise, depende na kung saan nag-highlight right now in yung mga buhay, makakamit niyo yan. Mapapaano kayo dito? Ulala, ulala. Kumbaga kasi nga, eto na. Salamat. Nakangiti lang si Munjat. Ang dami nating magagandang possibility, guys, na nakikita para sa inyo. So, push lang kayo, okay? Tayo po ay weekly. Kung ano man ang, kumbaga, Moonchild, wala naman, okay? Weekly tayo, guys. Maaaring ngayon pa lang mag-a-apply yung sinasabi kong pagpupunla. So, ngayon pa lang, ilaban nyo na. Ano ba yung gusto nyong makita? Hindi lang ngayong linggo, okay? Kung ano yung mga wishes nyo. Samahan nyo ito syempre pa nung patuloy nyo magpag-push, pag-action sa buhay. At ito, dyan nyo mas marireceive, hindi na lang yung security, okay, sa pera or sa relasyong ito, pero yung more balance para dito sa alam yung deserve nyo na makamit. Yung alam yung belong sa inyo or nararapat na makapunta sa inyo or makamit nyo. Okay, may pamumunga, may pag-bloom or may flourish, mamumulaklak ang ilang mga bulaklak dito. Marireceive nyo na yan. Kung meron talaga kayong hinihintay, claim natin, nakaparte ito nung magbubukas ng mga bulaklak. Charot, hindi. Parte ito ng oportunidad na darating para sa inyo. Okay, especially rin, parang why I'm getting a message na biglang pumasok yung good karma. Kung alam mo naman, nandito ka lang sa balance, sa wasto, na kung ano yung pinupunla mo ay pawang genuine, pure ang iyong intention. I-claim natin na hindi lang isa, dalawa, doble, triple ang papasok, ang darating para sa iyo. Limitless. Claim natin yan para sa inyo ngayong linggo, Sagittarius. Hi Capricorn, weekly kapalaran tarot scope po tayo from June 24 to 30, 2024, huling linggo ng Hunyo. Kuha tayo ng ilang pinaka-exact messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Capricorn, sa taong nakikinig ngayon, anong kailangan marinig ng taong ito? Ng mga Capricorn, message. Message natin para sa mga Capricorn. Ano pong may iwan natin para sa kanila? Capricorn, anong ganap? Anong mensaheng gabay ang kailangang marinig ng mga taong ito? Capricorn, message. Okay, meron nang bumabagsak. Uy, add pa tayo dyan. May isa na. Ayan. May isa, pero ang daming bumagsak. Ito lang pupunin ko. I know hindi ko na ipapakita yung ating pag-shuffle. Huwag po kayong mag-alala. Ito pa yung shuffle natin mabuti. Hindi ko po ito tatamisan. Hindi natin to tinatamisan. Pero naway wag pong lalaliman. Mensaheng gabay lamang po. 9 and 8 of Cups. Okay, balik rin natin bilang magkasunod sila lang. 9 and 8 of Cups, guys. Okay. Capricorn, tayo po ay weekly. Weekly kapalaran, tarot scope, general message din po tayo. Depende na rin ito sa tinatakbo ng buhay-buhay, life in general, kung saan kayo higit na nag-iiwan ng prioridad. Okay. Merong pagtalikod. Okay. Maybe isang advice lang ito na kailangang marinig ng ilan sa inyo. Sabi ko nga, hindi ko ito tatamisan. May pagtalikod sa ilang sitwasyon, posisyon, relasyon na hindi nyo na-deserve or alam nyo yun, hindi na nag-iiwan sa inyo ng value, ng purpose, hindi na worth it. Okay? Hindi kailangang laliman. Why I'm getting a message, kahit sa simpleng ano lang ito, halimbawa. Okay, pagdating sa inyong posisyon, sa work ngayon, hindi sa meron kayong papalitan. This is especially for those na walang work. I mean, halimbawa, Moonchild, halimbawa, natenga kayo. Okay? Na-pause ang ilang bagay sa inyong buhay. Ito na, tatalikuran nyo na yung sitwasyon sa inyong sarili, sa inyong katayuan ngayon sa buhay na. Parang, teka,
Parang hindi, walang value dito. Walang benefits. Okay? So, galaw-galaw. Parang ito yung tatalikuran nyo. Yung ganun lang. Hindi po kailangan laliman. At magtutungo kayo dito sa alam nyong mas maiiwanan kayo nung kasapatan. Mentally, physically, financially, patungo doon sa makikitaan kayo or maipamamalas nyo ang inyong mga natural na abilidad din sa buhay. Patungo kayo sa happiness, okay? Or maybe isang advice po yan na doon kayo dapat magpunta, okay? Huwag kayong ma-stuck, especially for some of you na talagang stuck up right now sa buhay. I mean, napanghihinaan ng loob, hindi kinakaya ang sitwasyon o relasyon. It's okay not to be okay, guys. Pero kung nagdudulot na yan sa inyo, okay? Kung nagdudulot na yan sa inyo ng ilang stress, hindi na, parang stock up, hindi na kayo nakagagalaw. Hindi ko rin naman sinasabi na agad-agad mag-jumpstart kayo sa isang tao, sitwasyon, relasyon, posisyon. Depende ito, okay? Unti-unti. Unti-unting hakbang, pagkatiwalaan niyo yung proseso ng pagbabago. Dahil meron. 9 of Cups. Dito kayo sa meron ng comfort, okay? Patungo to sa mga pangarap nyo kung saan mas mararamdaman nyo yung sapat kayo. At wala dito. So parang sandali, kulang. Or merong nagkukulang, may nakukulangan. Deserve yung kasapatan. Or maybe, eto naman, kung hindi pa rin mag-apply yung ilan, isang mensahe ito. Ang tatalikuran nyo ay yung ilang pakiramdam na merong kulang. Sabi ko nga, depende ito sa tinatakbo ng inyong sitwasyon, Capricorn. Maybe isang sign ito na kung nasan kayo ngayon, okay? Alisin yung ilang nega. Minsan wala tayong choice eh. Kung ano yung environment natin, kung saan tayo patuloy na sinusubok din ang buhay, dyan din tayo eh. Sa relasyon, posisyon na yan. I mean, maaaring meron lang kayong kailangan paangatin. Of course, para din dito sa patuloy niyong growth, tutulungan ng sarili. Unti-unti, alisin yung ilang stress, tension, labanan. Kayo ang merong higit na control dito, syempre pa. Okay? At maybe yung pinaka-message ay yung contentment at yakapin nyo yung kung anong posisyon o relasyon kayo ngayon. Yakapin nyo yung ilang parang kakulangan dahil wala namang perfect. Okay? Walang perfect na ano pa man, walang perfect na tao, relasyon, posisyon. Yakapin nyo at paangatin yung contentment and happiness sa inyong buhay. Parang it's a choice. Totoo naman din. It's a choice. And it's up to you kung higit kang magiging masaya or hanapin mo pa itong kasiyahan na ito na alam mong mag-iiwan sa'yo ng sapat na halaga. Para sa inyo ngayong linggo, Capricorn. Hi Aquarius, weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from June 24 to 30, 2024. Kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay na pwedeng iwan ng cards para sa inyo. Ngayong huling linggo na, oo, napakabilis. Huling linggo ng Hunyo para sa mga Aquarius message. Anong may iwan natin para sa mga taong ito? Aquarius this week, ano pong guidance, advice, mensaheng gabay po para sa mga Aquarius this week. Ano pong kailangan nilang marinig, ng mga taong ito. Okay, medyo madami to. Kunin ko pa yung pinaka. Ayun na. Uy. The Page of Swords and the Ten of Wands. This one is in reverse. Meron bang ilang dalahin ang ilang Aquarius ngayon? Ilang bigat? Life in general, guys. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign sa realidad as an Aquarius, magkakaiba pa rin po ang bawat isa. Okay? Etong ilang bit-bit nyo. Bit-bitin nyo sa buhay. Physically, mentally, emotionally, or even financially. Yung ilang tension,
ilang obligasyon, responsibilidad na napaka-normal, di ba? Meron tayong ilang hinaharap sa pang-araw-araw. Isa-isahin natin. Physically, meron ba kayong nararamdaman na hindi ganon kagaanan? Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, simpleng tarot card reader lamang tayo. Pero i-claim natin para sa inyo, okay, ngayon pa lang, na merong i-release. Meron kayong mapapakawalan na ilang pain. Okay, na ilang sakit. Lalo pa kung, of course, tutulungan ng sarili. Dahil totoo naman yan, walang ibang tao na higit na makatutulong sa atin, kundi ang ating mga sarili lang din. Physically, sa mas practical, kung pagod kayo, bitawan nyo muna yung ilang dalahin nyo. Okay? Kasi meron tayong nakikitang dalahin nyo na hindi sa hindi nyo kaya. Okay? Diba? Okay lang guys na magpahinga. Kumbaga, rest and recharge your energy. Napakagandang pagkakataon ito ngayong linggo na i-priority nyo ang inyong mga sarili. Physically, mentally, emotionally, magpahinga rin pag may time. Or, kung talagang meron kayong dalahin, visible pain. Again, hindi po isang health professional ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang tayo. Dito, kailangan nyo, umaangat ng Page of Swords. Kailangan nyo ng tulong. Okay? Hindi kayo dito nag-iisa. Kailangan nyo ng knowledge. Dito sa alam nyong mas makakatulong, okay, para sa inyong kondisyon. Merong solusyon guys. Minsan kailangan lang din nating mag-reach out, ano man ang dinaramdam nyo dyan. Pagdating sa inyong mga physical na katayuan or ilang struggle, money-wise man, or business matters, anything na alam nyong kailangan nyong pakatutukan right now, kailangan nyong i-release, i-let go, i-heal, pagalingin. Okay, hindi kayo nag-iisa. Be open sa ilang help, sa ilang pwedeng support, dahil meron. Kahit sa simpleng pagpapayo. Knowledge is power. Parang ganun yung umangat dito. Meron kayong solusyon dyan sa problema nyo na yan. O ilang struggle na ganyan, okay? Merong opportunity. Other messages, if ever hindi yan mag-apply, about sa trabaho. Meron bang tension, conflict, ilang bigat, ilang responsibilities? Huwag kayong mag-alala. Kung wala kayong choice, minsan wala tayong option dyan. Kung hindi pang hawakan, kahit na ang bigat-bigat na. Okay, kundi labanan. Ulitin ko, pwedeng magpahinga. Kaya naman hindi kayo pinagpapahinga ng inyong mga boss. Pwedeng magpahinga guys. Pahintulutan nyo ang inyong mga sarili na mag-break. Have a KitKat. Charot. Hindi. Kasi maaaring ito ay isang test lang. Okay? Tinetest nito kung paano mo pangahawakan ang iyong sitwasyon. Tinetest nito kung kakayanin mo ba ang iyong faith. Okay? Bigyan mo ng opportunity ang iyong sarili na maging bukas sa ilang posibilidad. Maybe isang message pa dito to express. Paangatin yung expression. Magsalita ka kung kinakailangan. Sandali lang po, magpapahinga lang ako. Yung ganon. Voice out, speak up. Okay lang ang magpahinga. Okay, yun yung pinaka-message na nakikita ko rito. Don't be too hard sa inyong mga sarili. At itong ilang dalahin na ito, na kanina ko pa na-mention, marirelease to. Okay? Malalagpasan. Sa inyong sariling paraan, makakayanan. Wala namang ilang bigat ng buhay ang hindi nyo makakayanan eh. Binibigyan sa inyo yung ilang responsibility na yan dahil alam niyang kaya mo. Kakayanin mo, mapangahawakan mo. Kaya naman parang sa palagay mo, ang hirap ng hawakan. Okay? Why I'm getting a message na gusto nyo rin to eh. Okay? Page of Swords. Andito ba yung alam nyong para sa inyo? Nanlalaban pa kayo. Pero other messages dito, ang daming naisip parating ng baraha. If ever hindi pa rin nag-apply yung ilang una kong naiwanan,
dala nyo lahat. Bit-bit nyo ang daigdig. Bit-bit ang daigdig, pasan nyo ang ilang gawain, trabaho. Meron ng trabaho sa opisina, pag uwi nyo sa bahay, meron pa rin kakaharapin na ilang obligasyon. You're doing it all. Aquarius. Naandan na. Kasi umaangat lang yung sense of responsibility na kailangan meron kayong magawa. Kasi nga gusto nyo to. Mahal nyo to. Pinoproteksyonan nyo to. Andito pa yung alam yung learnings ng buhay. Pero ulitin ko, ano man yan, highs or lows, positive or negative na pakiramdam, okay lang ang magpahinga. Parang ang dami nyo iniisip eh. Ang dami nyo ring hawak-hawak ngayon. Okay? So, isa-isa lang. Minsan, yung ilang problema rin ng iba, wag na natin problemahin pa. Kasi nga yung puso nyo rin eh. No? Yung responsibilidad, pakiramdam nyo umangat yung inyong pagiging makatao rin. Yung pagiging humanitarian nyo. Natural kayong humanitarian, Aquarius. Yung pagiging charitable nyo. Pero isa-isa lang. Unahin nyo muna yung alam nyong kailangan ngayon. Okay? Hindi lahat ay mapagbibigyan. Yes to opportunity, pero isa-isa lang. Baka ikaw tong hindi mo napapansin, pagod na pala. Okay? So, rest and recharge ngayong linggo para sa inyo, Aquarius. Hi Pisces, weekly kapalaran tarot scope po tayo from June 24 to 30, 2024. Huling linggo ng Hunyo. Napakabilis ng panahon. Anong kailangan niyong marinig? Ngayong linggo para sa inyo, Pisces. Kuha tayo ng pinaka-exact messages para sa inyo. Para sa mga Pisces, message. Pisces. Anong may iwan natin para sa mga Ayan, may umaangat na dito agad-agad. The Moon and the Queen of Cups. Ito, kayo to. Ayan, sumasang-ayon ng sasakyan. Dito kayo, natural. I know sa live hindi napapakita. Tayo po ay live na live sa YT. Ito ang mga puso nyo, yung emosyon nyo, yung feelings, yung pagiging compassionate nyo. Sa tao, sa bagay, sa ilang hayop. Oo, hayop po. Andito ang sirena eh. Tapos may aso pa. So, lahat na, yung mga puso nyong mahabagin, mapagbigay. Maybe ito yung pinaka-aangat din this week. Trust your intuition, guys. Hindi tayo nagkakamali. Or hindi kayo magkakamali bilang tao lang tayo. Pero maaring kung ano yung sinasabi ng inyong mga puso, damdamin, your intuition, maaring meron niyang nais iparating. Maaring yan yun. Okay? Pero syempre pa, sa reality, okay, napakahalaga pa rin na pinag-iisipan ng mga bagay-bagay. But this week, follow your heart. Maaring yan yung posisyon o relasyon na para sa'yo. Para kasi hindi nagiging forceful yung ilang sitwasyon, natural itong aangat sa'yo. Kasi ganyan ang puso mo. Umaangat ang puso mo. Other messages. Maaaring higit kayong maging psychic. Ayan. Intuitive. Malakas ang inyong pakiramdam. Queen of Cups. The Moon. Malakas, malalim. So, alam nyo na to. Okay, ano man pwedeng iba to sa inyo ng buhay. Or kung meron mang halimbawa, merong isang tao na magsasabi sa inyo ng isang bagay, maging ano pa man yan, alam nyo na ang gagawin. Alam yon, sabi ko nga, hindi tayo nagkakamali, pero malakas yung inyong pakiramdam. Lalong lalakas ngayong linggo. Huwag lang magtiwala agad, okay? Kasi may tendency, kasi nga umangat yung pagiging compassionate, yung pagiging mahabagin nyo, yung inyong mga pusong mamon. So, maybe isang paalala lang din ito na yung inyong impression, gaano man kahabag, okay, or kababaw yung umangat na emosyon, napakahalaga pa rin. Sundin, okay, kung ano, alam nyo na to, sabi ko kung ano sinasabi ng isipan nyo at ng inyong puso. Other messages, kung hindi pa rin yung mag-apply, may pagkamalalim. Balance yung nakikita natin.
or maybe this is the best week para higit mong i-priority ang iyong puso. Okay? Single ka pa man, in a relationship, or married, kalma. Okay? At i-priority mo rin yung ikaw bilang umaangat talaga dito yung ilang isipin nyo, yung sense of hindi lang responsibility, pero yung pagdating sa ibang mga tao, sa inyong paligid. Mas uunahin umiira lang puso dito, umaangat ang inyong mga kabutihan. Ayan, hindi natin to tinatamisan. Pero yung mga intention nyo ay may pagkaklaro. At the same time, dapat daw papaangatin nyo yung practical nature nyo na meron kayo sa isang relasyon, sa isang posisyon, kaya hindi lang puro puso. Other messages, bilang balance dito, you will be attractive. Okay, mapupuna kayo. The moon, yung energy nyo, physically, mentally, emotionally, kung paano nyo dinadala ang inyong mga sarili, you will be sexy. Parang ganon, yung datingan dito. Okay, parang ang hirap yung hindi mapuna. Titingalain kayo. Gaan naman parang sa pakiramdam nyo. Sandali Moonchild, parang hindi naman. Parang, ko ngayon haggard ko nga ngayon, stress ako ngayon. Pero aking uulitin, maaring natural naman tong aangat sa inyo. Okay? Andito kasi yung kayo, yung mga puso nyo na maaring umangat. Physically, nagre-reflect physically, emotionally, kung paano nyo dinadala ang inyong mga sarili, or why not, papangatin nyo rin dito ng natural, yung kakayanan nyo, yung pagiging creative nyo, okay, imaginative, maaaring dalhin kayo niyan dito sa ilang opportunity, okay? Kasi nga very, malawak kayo umunawa, umintindi, parang ikaw yung higit na magiging bigger person this week. Or maybe isang message. Ano mang iba to sa'yo. Kasi the moon, napakalawak niyan. May pagka-intense, pagka-extreme. Ano mang emosyon ng umangat. Okay? Kayo yung higit na mag-handle. Kayo yung uunawa. Or kayo talaga ang lalapitan or higit na hanapin kahit sa simpleng pagpapayo ngayong linggo. So, balance din is the key, although Queen of Cups, balance ka na physically, mentally, emotionally. Kaya marahil ikaw yung parang, nasa na si Pisces? Kailangan ko siya kahit sa simpleng payo. Kasi alam nila na magsasabi ka ng totoo or alam mo yon, although umaangat yung kabutihan as well kasi yung pagiging practical. Kumbaga kung ano sasabihin mo, mapakikinggan ka. So, this is also the best week to present something or to express your feelings. Maging ano pa man yan. Okay, yan yung iniiwan ng cards para sa inyo ngayong linggo, Pisces.